Hintay, bago mo iskip ang video na ito, pakinggan mo muna ito ng maigi. Dahil kung ikaw ay may edad 60 pataas o mayroon kang magulang, lolo, lola, tito, or tita na senior citizen, ang balitang ito ay direktang para sa inyo. May bagong ayuda na inihanda ang gobyerno para sa lahat ng senior citizens sa buong Pilipinas at ang halaga nito ay hindi biro. 24,000 piso kada taon o 12,000 piso kada 6 na buwan. Hindi ito chismis, hindi ito fake news. Ito ay opisyal na programa ng ating gobyerno na maraming senior ang hindi pa alam at kung hindi mo malalaman ang tungkol dito ngayon, maaaring mapalampas mo ang isang bagay na talagang nararapat sa inyo. Kaya naman, huwag kang aalis sa video na ito dahil sa susunod na 10 minuto, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng impormasyon na kailangan mo, kung sino ang pwedeng mag-avail, paano mag-apply, saan pupunta, at anong mga dokumento ang kailangan. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin. Una sa lahat, kung ito ang unang beses mong napanood ang aming channel, maaari kang mag-subscribe na ngayon at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong balita tungkol sa mga benepisyo, ayuda, at programa ng gobyerno para sa mga Pilipino. At kung napakinabangan mo ang mga ganitong video, huwag kalimutang mag-like. Napakalaking tulong nito sa aming channel para makapagbahagi pa kami ng mas maraming importanteng impormasyon para sa inyo at sa inyong pamilya. Ngayon, pag-usapan natin ng masinsinan ang tungkol sa programang ito. Marami sa ating mga nakatatanda ang hindi alam na mayroon silang karapatan sa isang regular na financial support mula sa gobyerno. At ito ay hindi isang bagong batas, kundi isang programa na matagal nang isinasagawa. Ngunit marami pa rin ang hindi nakaka-avail dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ang programang ito ay kilala bilang ang Social Pension Program para sa Indigent Senior Citizens na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. Ang layunin ng programang ito ay simple, tiyakin na ang ating mga nakatatandang kababayan, lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan, ay makakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman, ang tanong na malamang ay nasa isip mo ngayon ay ito, sino ba talaga ang pwedeng makatanggap ng ayudang ito? Ang sagot ay medyo straightforward, pero may ilang kondisyon na kailangan mong matugunan. Una, kailangan ay may edad ka ng 60 taong gulang pataas. Pangalawa, kailangan ay isang indigent senior citizen ka. Ibig sabihin, ikaw ay isang senior na walang regular na pinagkukunan ng kita, walang pensyon mula sa GSIS o SSS, at walang kakayahang suportahan ang iyong sarili sa pang-araw-araw na gastos. Pangatlo, kailangan ay hindi ka nakakatanggap ng anumang uri ng regular na social pension o ayuda mula sa ibang ahensya ng gobyerno. At pang-apat, kailangan ay rehistrado ka bilang isang senior citizen sa iyong lokal na gobyerno at mayroon kang valid senior citizen ID. Ngayon, pagtuspan nasipon ang isang bagay na nakakalito sa marami. Ang senior citizen ID. Marami sa ating mga senior ang hindi alam kung gaano kahalaga ang ID na ito. Hindi lang ito para sa diskwento sa pagkain, gamot at transportasyon, ito rin ay isa sa mga pangunahing dokumento na kailangan mo para ma-avail ang iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga senior. Kaya kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay wala pang senior citizen ID, isa ito sa mga unang hakbang na dapat gawin. At magandang balita, libre ang pagkuha ng senior citizen ID at makukuha mo ito sa iyong lokal na Office of Senior Citizens Affairs o ang tinatawag na OSCA sa iyong munisipyo o lungsod. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang OSCA o ang Office of Senior Citizens Affairs ay ang tanggapan ng gobyerno na espesyal na itinalaga para sa kapakanan ng mga senior citizen. Dito sa OSCA, mo makukuha ang iyong senior citizen ID, dito ka makakahingi ng tulong para sa iba't ibang benepisyo, at dito mo malalaman kung ikaw ay kwalipikado para sa Social Pension Program. Sa bawat munisipyo at lungsod sa buong Pilipinas ay may OSCA, kaya naman kahit saan ka man nakatira, sa Luzon, Visayas o Mindanao,
maaari kang pumunta sa pinakamalapit na OSCA sa iyo. Ngayon, balikan natin ang pangunahing paksa, ang 12,000 piso na ayuda. Ito ay ibinibigay tuwing 6 na buwan, kaya kung ikukwento natin sa isang taon, 24,000 piso ang maaari mong matanggap. Para sa isang indigent senior citizen, ang halagang ito ay napakalaking tulong. Maaari itong gamitin para sa pagbili ng gamot, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngunit importante ring malaman na ang programang ito ay may limitadong slot. Hindi lahat ng senior ay maaaring ma-accommodate ng sabay-sabay, kaya naman mahalaga na mag-apply ka o ang iyong mahal sa buhay ng mas maaga. Dito rin pumapasok ang isang bagay na gusto ko talagang i-emphasize. Ang problema ng maraming senior ay hindi nila alam kung paano mag-apply o naaatubili silang pumunta sa mga opisina ng gobyerno dahil sa iba't ibang dahilan. Minsan, ang mga anak o apo nila ang hindi nagbibigay ng oras para samahan sila. Minsan, ang mismong senior ay hindi nakakaalam na may ganitong programa pala. Kaya naman kung ikaw ay nakikinig ngayon at mayroon kang lolo, lola, magulang o kahit sino sa pamilya na senior citizen, mangyari lamang na ibahagi ang video na ito sa kanila dahil maaaring ang impormasyon na ito ang nagpapabago ng kanilang buhay. Pag-usapan naman natin ang proseso ng pag-apply. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang pagbisita sa inyong lokal na OSCA. Doon, kailangan mong humingi ng application form para sa Social Pension Program. Kapag nakuha mo na ang form, kailangan mong punan ito ng tama at kumpleto. Siguraduhing tama ang lahat ng impormasyong ibibigay mo dahil ang anumang maling impormasyon ay maaaring makapagpabagal o makapagpahinto sa iyong application. Pagkatapos mong mapunan ang form, kailangan mong ilakip ang mga kinakailangang dokumento. Kaya sa naman, pagkusabay natin ang mga dokumentong kailangan. Ang una ay ang isang valid government-issued ID o ng pinaka-ideal na ID para dito ay ang Senior Citizen ID, ngunit maaari ka ring gumamit ng ibang valid ID tulad ng PhilSys ID, Voters ID o iba pa. Pangalawa, kailangan ang isang proof of residency. Ito ay isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay naninirahan sa lugar kung saan ka nag-a-apply. Maaari itong isang barangay certificate o kahit isang utility bill na may iyong pangalan at address. Pangatlo, maaaring humingi ang OSCA ng isang affidavit of indigency. Ito ay isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay tunay na nangangailangan ng tulong pinansyal at walang ibang regular na pinagkukunan ng kita. Maaari kang humingi ng affidavit of indigency sa iyong barangay hall. At pang-apat, maaaring humingi rin sila ng iyong birth certificate para ma-verify ang iyong edad. Ngayon, alarms ko na marami sa inyong nakikinig ay maaaring iniisip, paano kung wala akong lahat ng dokumentong ito? Huwag kang mag-alala agad. Ang pinakamabuting gawin ay pumunta muna sa OSCA at itanong ang eksaktong listahan ng mga requirements dahil maaring mag-iba-iba ito depende sa iyong lokal na gobyerno. Ang ilang OSCA ay mas flexible pagdating sa mga requirements, habang ang iba ay may mas mahigpit na proseso. Kaya naman ang direktang pagbisita at pagtatanong ay palaging ang pinakamabuting paraan. Diwa mo nang diputuhuter natin ang mga proseso at requirements, naskuring pag-usapan ang isang karaniwang tanong na natatanggap namin. Paano kung nakatanggap ka na ng ibang ayuda mula sa gobyerno? Halimbawa ang Pantawid Pamilya o ang 4PS. Maaari ka pa bang mag-apply sa Social Pension Program? Ang sagot dito ay medyo komplikado. Sa ilang kaso, kung ikaw ay benepisyaryo ng 4PS, maaari kang hindi ma-qualify para sa social pension dahil ang layunin ng social pension ay para sa mga senior na wala talagang anumang support mula sa gobyerno. Ngunit, ang pinakamabuting paraan para malaman ang eksaktong sagot ay ang direktang pagtatanong sa iyong lokal na OSCA o sa DSWD office sa inyong lugar. Mahalaga ring malaman na ang Social Pension Program ay hindi lamang ang programa ng gobyerno para sa mga senior citizen. Mayroon pang iba pang benepisyo at programa na nararapat sa ating mga nakatatandang kababayan. Halimbawa, sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010,
Ang lahat ng senior citizen ay may karapatang makakuha ng 20% na diskwento at exemption sa value-added tax sa iba't ibang produkto at serbisyo. Kabilang ang mga gamot at medical supplies, medical at dental na serbisyo sa mga ospital, transportasyon tulad ng bus, jeepney at tren, mga restaurant at food establishments, hotel at accommodation, at marami pang iba. Ay dagdag pa rito, ang mga senior citizen ay may karapatang may libreng medikal at dental na konsultasyon sa mga pampublikong ospital at may priority sa iba't ibang government services. Ang mga ito ay hindi lang mga pribilehiyo, ito ay mga karapatan na itinakda ng batas para sa ating mga senior citizen at nararapat na malaman at maging kamulatan ng bawat isa sa kanila. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang issue na nakalulungkot ngunit totoo. Ang maraming senior citizen sa ating bansa ay hindi nakakatanggap ng mga benepisyong ito dahil sa iba't ibang dahilan. Ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ay ang kakulangan ng impormasyon. Maraming senior, lalo na ang mga nasa probinsya o sa malalayong lugar, ay hindi aware na may mga ganitong programa pala. Hindi sila nagbabasa ng mga pahayagan, hindi sila palaging nakakapanonood ng balita, at madalas ang kanilang mga anak o kamag-anak ay abala sa kanilang sariling buhay at hindi nagagabayan sila. Isa pa sa mga dahilan ay ang mga hadlang sa pisikal na pagpunta sa mga opisina. Maraming senior ay may sakit o may kapansanan na nagpapahirap sa kanila na lumabas at pumunta sa mga gobyerno na tanggapan. Para sa ganitong mga kaso, mabuti kung mayroon silang kamag-anak na makakatulong sa kanila, isang anak, apo, pamangkin, o kahit isang kaibigan na makakasamahan sa kanila o makakapag-facilitate ng kanilang application. Kaya naman, nais ko ring mag-apela sa lahat ng mga anak, apo, at kamag-anak ng mga senior citizen na nanonood ngayon. Ang inyong mga lolo, lola, at magulang ay nagtrabaho ng husto para sa inyong kinabukasan. Ngayon na kailangan nila ng tulong, nararapat na tayo rin ang tumayo para sa kanila. Huwag hayaang mawala ang mga benepisyong nararapat sa kanila dahil lang sa kakulangan ng oras o impormasyon. Maglaan ng oras na samahan sila sa OSCA, tulungan silang makuha ang kanilang Senior Citizen ID at tiyakin na naka-avail sila ng lahat ng programa na para sa kanila. Ngayon naman, nais kong pag-usapan ang mga maling akala o misconceptions tungkol sa programang ito. Ang una ay ang iniisip ng marami na ang ayudang ito ay para lang sa mga senior na walang Social Security System o SSS contributions. Habang totoo na ang mga may regular na SSS pension ay maaaring hindi maging qualified sa social pension, mahalaga pa ring i-check ang inyong eligibility sa OSCA dahil ang bawat kaso ay maaaring naiiba. Ang pangalawang misconception ay ang iniisip ng ilan na ang programa ay puno na at hindi na tumatanggap ng mga bagong aplikante. Hindi ito ganap na totoong impormasyon. Habang may limitadong slot ang programa sa bawat lugar, ang mga lokal na gobyerno ay patuloy na nag-a-update ng kanilang listahan ng mga benepisyaryo. Kaya naman, hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga senior na gustong mag-apply. Mahalaga ang direktang pagtatanong sa OSCA para malaman ang kasalukuyang status ng programa sa inyong lugar. Ang ikatlong misconception naman ay ang iniisip ng ilan na ang pag-apply ay napakahirap at napakaraming requirements. Sa katotohanan, ang proseso ay hindi naman ganoon kakomplikado. Basta mayroon kang tamang impormasyon at preparasyon, maaari mong makumpleto ang application ng maayos at mabilis. Ang susi ay ang direktang pagtatanong sa OSCA at pagiging handa sa mga kinakailangang dokumento. Mahalagang banggitin din ang papel ng barangay sa pagtulong sa mga senior citizen. Ang inyong barangay ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa proseso ng pag-avail ng mga benepisyo. Maaari kang humingi ng Barangay Certificate of Indigency, Affidavit of Indigency, at iba pang dokumento mula sa inyong barangay hall. Ang mga barangay officials ay dapat din na may kaalaman tungkol sa mga programa para sa mga senior citizen, kaya naman huwag mag-atubiling lumapit sa inyong barangay captain
o sa inyong barangay secretary para humingi ng tulong at impormasyon. Bukod sa social pension program, mayroon din tayong dapat malaman tungkol sa iba pang financial assistance programs para sa mga senior citizen. Ang isa sa mga ito ay ang program para sa mga senior citizen na may edad 100 pataas o ang centenarians. Sa ilalim ng batas, ang bawat centenarian ay entitled sa isang espesyal na gift mula sa gobyerno bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at kontribusyon sa lipunan. Bagaman hindi ito ang pangunahing focus ng ating video ngayon, ito ay isa pang halimbawa ng kung gaano kahalaga ang malaman ang lahat ng programa ng gobyerno para sa mga senior. Biyospound din natin ng kaunti ang tungkol sa kahalagahan ng rehistrasyon ng mga senior citizen. Maraming senior ang hindi pa nairehistro sa kanilang lokal na OSCA at ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi sila nakaka-avail ng mga benepisyo. Ang rehistrasyon sa OSCA ay libre at simple lang. Kailangan mo lang pumunta sa OSCA sa inyong munisipyo o lungsod at magdala ng mga kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate at isa pang valid ID. Kapag nairehistro ka na, makukuha mo na ang iyong Senior Citizen ID at magsisimula ka ng ma-qualify para sa iba't ibang benepisyo. Ang ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga karapatan ng mga senior citizen sa trabaho at sa lipunan. Kahit na senior citizen ka na, mayroon ka pa ring mga karapatan sa trabaho. Sa ilalim ng batas, ang mga employer ay hindi dapat mag-discriminate laban sa mga senior citizen pagdating sa trabaho, at ang mga senior citizen na gustong magtrabaho pa ay dapat nabigyan ng pagkakataon. Bukod dito, ang mga senior citizen na nagtatrabaho pa rin ay entitled pa rin sa mga benepisyo tulad ng SSS contributions at iba pa. Ito ay isang mahalagang kaalaman para sa mga senior na nais na manatiling aktibo at produktibo sa kanilang mga taon. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating video ngayon, nais ko ring bigyang diin ang kahalagahan ng awareness at advocacy para sa karapatan ng mga senior citizen. Ang bawat isa sa atin, bata man o matanda, ay may responsibilidad na tiyakin na ang ating mga nakatatandang kababayan ay tinatanggap nila ang lahat ng tulong at benepisyo na nararapat sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad, respeto, at pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda. Ang mga senior citizen ng ating bansa ay hindi lang mga taong nangangailangan ng tulong. Sila ay mga bayani ng ating pamilya at ng ating lipunan. Sila ang nagtatayo ng pundasyon ng ating bansa sa pamamagitan ng kanilang trabaho, sakripisyo at dedikasyon. Ang pinakamababa nating magagawa para sa kanila ay tiyakin na sila ay may dignidad at sapat na suporta sa kanilang katandaan. O kaya pa naman, sa lahat ng inyong nakikinig ngayon, nais ko nang humiling ng isang bagay, ibahagi ang video na ito. Ibahagi ito sa inyong mga grupo, sa Facebook, sa Viber, sa WhatsApp o kahit saan. Ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na may mga senior citizen sa pamilya. Dahil hindi mo alam, ang isang simpleng share ay maaaring maging dahilan para makatanggap ng karagdagang tulong ang isang senior citizen na desperado ng nangangailangan. Ang impormasyon ay kapangyarihan. At kapag ibinabahagi natin ang tamang impormasyon, tayo ay nagiging bahagi ng pagbabago na kailangan ng ating lipunan. Ngayon, bago pa ako magtapos, nais kong sagutin ang isa sa mga pinaka-common na tanong na natatanggap namin. Paano kung ang senior citizen ay nasa ibang rehiyon o probinsya at hindi kayang pumunta sa OSCA? Ang sagot dito ay may ilang option. Una, ang isang kamag-anak o kinatawan ng senior citizen ay maaaring pumunta sa OSCA para sa kanya, basta may dalang authorization letter at kopya ng mga kinakailangang dokumento. Pangalawa, maaari ring makipag-ugnayan sa inyong lokal na gobyerno. Ang inyong munisipal o syudad na mayor's office ay maaaring makatulong sa pag-facilitate ng inyong application. At pangatlo, maaari ring makipag-ugnayan sa opisina ng inyong congressman o kinatawan sa kongreso
Ang mga tanggapan ng mga mambabatas ay madalas na may mga social welfare officers na tumutulong sa mga nasabing kaso. Cornysticks Frank sabihin sa inyong lahat na huwag hayaang mapigilan kayo ng mga burokrasya o mga hadlang na lumaban para sa inyong mga karapatan at sa karapatan ng inyong mga mahal sa buhay. Ang mga programang ito ay nilikha para sa inyo at may karapatan kayong mag-avail ng mga ito. Kung may masamang karanasan kayo sa isang opisina, huwag mawalan ng loob, subukan ang ibang paraan, humingi ng tulong sa ibang opisyal o iulat ang anumang irregularidad sa mga tamang autoridad. Para sa mga nais na matuto ng higit pa tungkol sa mga programa at benepisyo para sa mga senior citizen, maaari kayong bisitahin ang opisyal na website ng DSWD o makipag-ugnayan sa inyong lokal na OSCA. Maaari rin kayong pumunta sa inyong pinakamalapit na DSWD Field Office para sa mas detalyadong impormasyon at tulong. At syempre, patuloy na subaybayan ang aming channel para sa mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Bago pa natin tapusin ang video na ito, nais kong buuin ang mga pangunahing puntos na tinalakay natin ngayon. Una, may social pension program ang gobyerno na nagbibigay ng 12,000 piso tuwing 6 na buwan sa mga indigent senior citizen na 60 taong gulang pataas. Pangalawa, ang programa ay pinamamahalaan ng DSWD at ipinapatupad sa pamamagitan ng mga lokal na OSCA. Pangatlo, para mag-apply, kailangan mong pumunta sa inyong lokal na OSCA at magdala ng inyong senior citizen ID, proof of residency, at iba pang kinakailangang dokumento. Pang-apat, ang mga senior citizen ay may marami pang iba pang benepisyo at karapatan sa ilalim ng batas, kabilang ang diskwento sa mga produkto at serbisyo, libreng medikal na konsultasyon at iba pa. At panglima, ang susi sa pag-avail ng lahat ng benepisyong ito ay ang tamang kaalaman at ang pagiging proactive sa paghahanap ng tulong at impormasyon. Ay ngayas, lahat ng inyong nanonood, may isang request lang ako. Mag-comment sa ibaba ng video na ito. Sabihin ninyo kung nakatulong ang video na ito sa inyo o ibahagi ang inyong karanasan bilang isang senior citizen o bilang isang kamag-anak ng isang senior citizen. Ang inyong mga kwento at karanasan ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon sa amin na patuloy na gumawa ng mga ganitong video. Ito rin ay nagbibigay ng tulong at inspirasyon sa ibang mga manonood na maaaring nasa parehong sitwasyon. Ang inyong mga komento ay nagpapalakas ng aming komunidad at sama-sama nating matutulungan ang isa't isa. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, ngayon na ang tamang oras. I-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno, ayuda at benepisyo para sa mga Pilipino. Ang aming misyon ay simple, tiyakin na ang lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nangangailangan, ay may access sa tamang impormasyon na makakatulong sa kanilang buhay. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa lahat ng iyong kilalang may senior citizen sa pamilya o sa komunidad, dahil ang isang share ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood hanggang sa katapusan ng video na ito. Nawa ay napakinabangan ninyo ang mga impormasyon na aming ibinabahagi. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi at tandaan, ang inyong mga karapatan ay nararapat ipaglaban.